Sa isang liblib na lugar, sa gitna ng bukid, nagbabakbakan ang mga mandirigma. Sa paglipad ng mga kamao at salpukan ng katawan, iisa lang ang nasa isip. Walang susuko. Matira, matibay. Ito ang backyard o street boxing. At isa lang ito sa mga anyo ng malawak na mundo ng boxing sa Pilipinas. Iba't ibang mukha ang lumalaban sa paligsahang dugot pawis ang puhunan. Pero ano nga ba ang tunay na nakataya? Paanong pinapanday ang mga mandirigma? Nagsisimula ang lahat sa mundong kanilang kinamulatan. Ito ang Masbate, isa sa pinakamahirap na lalawigan sa bansa. Pagkatapos ng klase, diretsong uwi sa bahay ang 9 na taong gulang na si Nilo. Hindi paglalaro ang inaatupag ng bata, kundi ang pag-eensayo ng boxing. Dahil walang boxing gloves, mga retaso ng tela lang ang pinabalot ni Nilo sa kanyang mga kamay. Pangarap niyang maging profesional na boksingero isang araw. At unti-unti niya itong inaabot sa bawat suntok sa gitna ng sagingan. Paano bang turuan mo nga ako ng tamang suntok. Paano ba yung tamang suntok? Ganito po. Paano yung paa? Ganito. Ganyan. Tapos? Ganito. Ganon. Ganon. Tama ba? Paano ko pwedeng galingan pa? Isa pa, pakita mo ulit. Oh, may overcut pa. Paano mo naman pinapalakas yung suntok mo? Sinusuntok ko pa sa mga, nagsusuntok po ako sa mga saging para lumakas. Patingin nga, paano mo sinusuntok yung saging? Ingat ha. Ba, di mo masakit? Hindi mo po masyado. Kung ako susuntok, Wait lang. ano gagawin ko? Kawawa naman yung mga saging, walang kalaban-laban. Nanununtok din ba yung saging? Hindi. Hindi? Paano kung suntukin ka rin ng saging? Anong mangyayari? Masakit. Pumanaw noong nakaraang taon ng ina ni Nilo dahil sa cancer. Ang kanyang amang si Nilo Sr. binubuhay ang mga anak sa kanyang maliit na kita mula sa pagmamaneho.
Wala ka bang gloves sa bahay? Wala po. Bakit wala? Hindi po makabili. Nagsabi ka ba sa kanya na gusto mo ng gloves? Opo. Ano sabi ni Papa? Sabi niya, pag marami na daw ang sildo. Boxing ang isa sa pinakapopular na sport sa Pilipinas. At lalo pang sumiti ang pagmamahal ng mga Pinoy rito dahil sa nakamit na tagumpay ng pinakasikat na boksingerong Pinoy, si Manny Pacquiao. Pinatunayan ni Pacquiao na pwedeng makamit ang tugatog ng tagumpay sa pamamagitan ng boxing. Bakit ka pumasok sa boxing? Kasi idol ko po si Manny Pacquiao. Bakit mo siya idol? Kasi palagi siyang nanalo. Pursigido rin sa pag-iensayo ang 12 taong gulang na si Jason. Tingin kasi ng bata, boxing ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Anong trabaho ni Mama at ni Papa? Si Mama nandito lang sa bahay, tsaka si Papa naghabal-habal po. Kamusta yung kinikita ni Papa sa trabaho? Minsan, konti naman lang, pambili ng bigas tsaka ulam. Ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Yung sa isang araw makakain sila ng 3, magpatayo ng bahay. Pero hindi makakamit ng mga bata ang kanilang pangarap ng nag-iisa. Kailangan nila ng tamang training at suporta. Isang dating boksingero ang nagpasyang tumulong sa kanila, si Coach Arnel Sampaga. Kapag walang klase, isa-isang sinusundo ni Coach Arnel ang mga batang boksingero para mag-training sa gym. Foreman siya sa construction na libreng natuturo sa mga bata ngayon. Joggingin na lang namin habang susundin namin yung isa. Hindi kayo magiging champion pag ganyan lang kayo. Minsan ring inasam maging pro boxer ni Coach Arnel. Nakahiligan ko talaga yung boxing. Kung saan yung may mga paboxing dito sa amin, sumasali ako. Mga amateurs lang naman po ako. Pero naudlot ang kanyang karera. Kaya ipinasa na lang niya ang kanyang pangarap sa iba. Bigong boksingero ako dahil nga sa maaga ng asawa. Kaya nagtitrain ako sa kanila kasi gusto ko makahanap ng may potensyal. Si Nilo at Jason ang dalawa sa pinakabatang boksingero ng grupo. At puspusan ang paghahanda nila ngayon. 6, balik sa pwesto. 5, 3. Sasali kasi sila sa isang palaro, isang official na boxing event. Maagang pagsubok ito sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Seryoso rin itong pinaghahandaan ni Coach Arnel. Pag galing ko po sa trabaho, diretso po ako dito sa gym para magturo po sa mga bata. Gusto mo ba na lumaban na? Magpapractice muna ako para malakas po. Anong nararamdaman mo? Medyo kabado. Balik! Ha! 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 Ipisa! Ha! Halos araw-araw na ang ensayo nila Nilo at Jason para sa nalalapit nilang laban. Jump! Ha! Jump straight! Ha! Ha! Pat! Ha! 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 Tulong! Hangad nila ang karangalan, pero may isa pang dahilan sa kanilang pagpupursige at mas malapit ito sa sikmura. Kasi pag manalo ka, mayroong makukuha.
Makukuhang? Pera. Wow. Bakit gusto mong kumita ng pera sa boxing? Kasi para makatulong po. Sa murang edad, iniisip ng mga bata na tumulong sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng boxing. Magkano ba yung premyo? Minsan pag panalo 1,000, pag talo 500. Malaking halaga na ba yun para Opo. sa'yo? Kasi nakakatulong pa sa pamilya. Kukuha lang ako ng tamang pangbili ng baon namin, tsaka ibibigay kay mama. Kasi wala naman kaming maraming ginagastos. Pambaon lang talaga. Tsaka pang-snack. Kung si Arnel ang boxing coach ng mga bata, si Coach Don naman ang nakatoka sa kanilang strength and conditioning. Kamay, kamay. Taas, taas. Taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Libre lang din ang kanyang serbisyo. Anong tingin mo? Anong tingin mo sa chances nila? Malaking chance eh. Kasi masisipag din naman na yung mga bata. Negosyante at fitness enthusiast si Coach Don. Inimbitahan niya ako sa kanyang munting farm kung saan nag-aalaga siya ng ilang kabayo. Ang Masbate kilala sa ganyan no? Yes, mga cowboy kami dito eh. So ito yung ginagamit ko pag umaakit kami ng bundok. Hello! Basta? Para kay Coach Don, nasa dugo ng mga Masbateño ang mga sangkap para maging boxing champions. Ang mga masbatenyo, matatapang yan. Buo ang loob ng mga yan. Kahit matumba yan, babangon yan eh. Ganon sila kapursigido at katatag. Sanay din sa, sa hirap. Sanay sa hirap. Ang tapang at katatagan ng mga Masbateño makikita sa isang di pangkaraniwang libangan. Ang backyard o street boxing. Ang mga boxing match na katulad nito, hindi kinikilala o walang permiso mula sa isang National Sports Association. Noong 2021, kumalat sa social media ang kuha ng mga labang ito sa Masbate. Aminado si Coach Don na isa siya sa mga nahumaling dito. Parang word of mouth lang na Ganon. Bulong-bulong. Bulong-bulong. Doon lang nag-start eh. Saan nyo ginaganap yung event? Sometimes may mga palayan. Ganon. Yung parang, yung parang hindi accessible sa kung sino man pwedeng humuli sa'yo. Oo. Kasi during those times, pandemic nga, syempre bawal kasi social distancing that time eh. Iba yung adrenaline eh. For us, na mga boxing enthusiast. Kitang-kita. Nagkakapunitan pa nga ng ng mukha. Nagkakabasagan talaga. Ang backyard boxing hindi lang nangyayari sa malalayo at tagong lugar. Uso rin ito sa lungsod. Naimbitahan akong saksihan. Ang isa sa mga ito. Sa Maynila. Isang pagtutuos ang ikinasa ng mga batang tondo. Nakilala ko si Santino, isa sa matitinik na underground boxer sa lugar. Sa 15 laban niya, hindi pa raw siya natatalo. Hindi itinatago ni Santino ang dahilan kung bakit siya sumasabak sa ganitong mga laban. Umigit kumulang, magkano ba pwede kitain sa isang laban? Mga 50. 50? 50K isang fight. Wow!
Hindi na masama para sa isang Hindi na po laban. masama talaga. So ano, wala nang atrasan to. Wala na pong atrasan to, tuloy na po to. Sarado na po yung daanan, pabalik. Dumating na ang kalaban ni Santino. Si Xander, pambato ng Karatig Barangay. Isang seryosong fighter din. Ayun, laki! Ang laki! Ito, magsisimula na yung laban. Dito lang tayo sa basketball court na nasa gitna ng kalsada. Nagtipon-tipon na yung buong komunidad. At merong certain energy in the air. Energy ng anticipation. Excitement. Grabe. Tuwing may nakakasuntok, lumiliit yung ring kasi ma-excite yung mga tao, pumapasok. Hindi ko na alam kung ano nangyayari. I think tapos na yung first round. Sa ngayon, pareho na silang nasuntok. Hindi malinaw sa akin kung sino ang lamang. Posibleng si Santino. Kanina kakasabi ko lang mukhang lamang si Santino sa suntok, pero nung nag-break sila para sa second round, parang pagod na yung bata natin. Sa kalagitnaan ng second round, bigla nilang itinigil ang laban. Naghubad na ng protective gear ang mga manlalaro. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ha? Sa cardio daw. Sa hindi kayang tuloy-tuloy. Eh sa akin po, disadvantage naman yun. Nag-train nga po ako para yung mga round kaya kong buuin eh. Okay. Para pag pagod na yung kalaban, saka ako babawi. So anong resulta? Sino ang umayaw? Pagka ganyan po, talongin po natin sila. Kasi unofficial naman po ito. Ano nang pagdesisyonan sa laban? Wala, tabla. Kasi po, hindi naman nasunod yung gusto namin eh. Ano ba gusto ninyo? May pusta po sana. Ah. Hindi po sila lumaban ng pustahan eh. Kanina, pinapanood kita, mukhang naubos ka rin nung first round, ano? Nainingal po ako, Hingal. nabigla po ako. Gusto po bakbakan siya ng bakbakan, papayawin ko agad. Malakas din po talaga. Wala mang nanalo sa laban, ang mas mahalaga, walang nasaktan sa dalawang boksingero. Isa sa pinaka-peligrosong sports ang boxing. Sa buong mundo, tinatayang 13 ang namamatay taon-taon sa mga opisyal na laban. Hindi pa kasama rito ang mga aksidenteng nangyayari sa sparring at underground boxing. Sa Cavite,
nakilala ko si Coach Charlito, isang dating boxing champion. Ito po, ay po ito, no? Opo, nung panahon na nabubuksing pa ko, yan yung ano ko, yung 18 years old pa po ako niyan. Nag-number 1 po ako ng buong Pilipinas. Wow! Nung panahon na yun. Ang mga anak ni Charlito, nahilig din sa boxing. Jab, jab, 1, 2. Isa na dito si Axel, pangalawa sa panganay. Ito pong mga ito, lahat po ito gamit ni Axel. Ito po yung, opo. Yan yung shirt niya. Ito po yung medal niya. Ayan. Medal at short. Tinabi pa po ninyo, no? Opo, tinabi eh. Hindi po ba mahirap yung pag nakikita niyo yung kanyang mga gamit? So, po tayo. Kunti. Namatay si Axel sa sport na mahal ni Coach Charlito. Ilang taon na po ba yung nakalipas? 1 taon pa lang po, sir, nung last September. Minsan nga, ako lang mag-isa dito, makita ko yung mga picture niya. Parang gusto kong itago na lang yung mga picture ba? Kasi hanggang ngayon, hindi pa ako nakamove on, sir. Kasi parang, nung pagkamatay niya, parang isa ako sa, pakiramdam ko, parang isa ako sa may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanya. Naghahanda raw noon si Axel sa isang nalalapit na laban at nakipag-sparring sa mas malaking boksingero. Matapos ang ilang round, tila pumagal raw ang kilos ng bata. Hindi na raw ito umiilag sa mga suntok. Nung last 20 seconds na lang, umikot siya. Pag-ikot niya doon, sumubsob na siya. Wala, doon. Pag subsob niya na, tumitigas na yung panga niya. Ano po ang sabi nila sa ospital na raw ang pinamatay? Yung dugo pa, umano na sa utak niya. Nagdugo yung... Nagdugo yung utak niya. Ilang taon ding tumigil sa boxing ang mag-anak matapos pumanaw ni Axel. Pero ngayon, unti-unti na rin silang bumabalik sa training. Itong panganay rin, balik na lang rin sa pag-ensayo. Kasi wala naman kaming pinag-aral. Walang makuha ng magandang trabaho. Sabi ko, wala tayong ibang magawa, kaya mag-boxing ka na lang. Jab. Straight. Nagkaroon daw ng bagong respeto si Coach Charlito sa peligrong dulot ng boxing. Paalala niya, kung pwedeng madisgrasya ang mga amateur at professional boxers, lalo na raw ang mga sumasali sa underground boxing. Pero nakabibighani ang alindog ng backyard boxing sa marami. So may nakapagsabi na magkakaroon daw ngayon ng isang informal boxing match dito sa isang kalapit na barangay. Alam na ni Coach Don yung location. So siya yung magmamaneho ngayon sa Sam. Papunta kami ni Coach Don sa isang backyard boxing event. Sa isang liblib na lugar sa Masbate. Pagdating namin sa lugar, inaayos na ang ring. Ito, nandito lang tayo sa gitna ng bukid. Di ko in-expect na maglalagay pa sila ng ring dito. Nagbaon sila ng malalaking kahoy tapos tinatalian. Bakit nilalagyan pa ng ring kung ano lang naman to? Yung mga boksingero, kung saan nakakarating, nakakarating doon. Yung mga tao sumusunod. Hindi naman nila pwedeng awatin para maiwasan yung duda na baka may dayaan na nangyayari. Okay. Baka isipin nila na inawat dahil tinatamaan. Maya-maya, nagsimula na ang padangan o pagpapares-pares. Ang mga gustong lumaban, naghahanap ng mga pwedeng makatunggali.
kalimutan. Mga parehan. Hindi uso rito ang timbangan Ako mapadang sa'yo, dua. Bahan bado mo, brother. Bahan bado mo. at mabilis nagkakasundo ang mga mandirigma. Ilang huling paalala, tapos larga na. Ilang. Yan, jump running. Follow up running. Jump, jump. Ayan. Follow ball. Wala pang isang minuto, Palat, palat. Okay. Oh, yan. Palat, mani. Palat, mani. Paway, paway, pakal. Buga. Ha? Oh. sumuko na ang isang fighter. Hey! Itaas mo ka mo sa gana. Tapos na ang unang laban. Yan. Pag ganito, coach, ano bang rules sa laban? Kung sinong sumuko, kung sinong unang susunod. Ganun Tapos lang, kung walang, sino yung may dalawang bagsak. walang ano to, walang mga rounds. May rounds to, Oo. Ilang rounds? 3 rounds. Natigilang minuto? 3 minutes. 3 minutes. Tapos, walang puntos yung mga round. Wala. Mahirap puntusan yan eh. Kasi Okay. may mga nagpupustahan. Oo. Mahirap mag ano na, mas maraming patama tong ano kasi Baka mag-away. mag-away-away. Nangyari na yan eh. Segundos. Oh, next fight, next fight. Parang sabong din pala to eh. Bago mag-start yung laban, nagkakaroon pa rin ng pustahan. Kaya nagpapasahan mga tig-100, 50. Sa round na ito, wala nang headgear. Mukhang painit ng painit yung mga match-up. Tama na, tama na. Kaya? Ha? Kaya, dili. Ha? Siguro, kaya pagpiritan sa diri mo? Ay, pagpiritan sa diri mo. Ay! Nabawi pa! Pwede ka mamatamaan. May pamilyar na mukha sa mga manonood. Isang taong hindi ko inaasahan. Andito si Nilo, kasama ng kanyang tatay. Ang susunod na laban, ang nakatatandang kapatid pala ni Nilo, si Andoy. Inabot ng malakas na suntok si Andoy. Sinubukang bumawi ni Andoy. Pero dahil hindi na nakaganti ng knockdown, natalo siya sa laban.
Okay. Tinamaan ka kanina. Di, tinapis lang po ako dito. Nag-enjoy ka ba sa ganyan? Umpo, nag-enjoy naman. Enjoy ba yan yung nasusunto? Ano lang, para sport lang naman eh. Mahirap ilarawan yung nasaksihan ko ngayong araw. Para siyang boxing siya pero hindi siya boxing. Para siyang pinaghalong kompetisyon, kapatiran, katuwaan. Pero yun na nga yung informal nature ng events na ito, yun yung nakakatakot sa kanya kasi suntukan pa rin to eh. Magkaiba man ang backyard at amateur boxing, halos pareho rin ang komunidad na gumagalaw sa pagitan ng dalawang mundong ito. Pero si Coach Don, mas gusto na raw mag-focus sa professional boxing ngayon. Sabi ko, enough na yung ganito. Sobrang saya sa pakiramdam na mayroon ng professional boxing dito sa amin. Samantala, tuloy ang pag-iensayo ng team ni Coach Arnel para sa nalalapit nilang laban. At hulaan nyo kung sinong sasama sa training ngayong araw. Wala kaya. Simula pa lang ah. Ba't tumakot na tayo? Grabe. Parang sasabog na yung puso ko. This is the worst day of my life. Oh my God. Yan. Faster bro. Pagkatapos namin tumakbo nung rule na yun, diretso sila sa strength and conditioning. Ano sabi ni Coach? Ba't kailangan kayong magpakahirap dyan sa mga Para packet pa ba pag dyan? sumabak sa laban, hindi ka mapapagod ka agad-agad. Ganyan o. Pagod ka ba? Hindi ka napagod. Hindi mo masyado. Bawat araw ng pag-iensayo, lalong nahahasa ang mga boksingero. Pero mukhang may problema. Ano po nangyari? Ano nangyari? Yung isang boxer namin, sila yung galing Sorsogon. Oo. Yung kasama niya, nagsuka daw ng dugo. Okay lang. Kailan? May masamang balitang dumating kina Coach Arnel. Ilang linggo bago ng kanilang pinaghahanda ang laban. Baka dumugso ka na siya doon, bumalik acid niya. Hindi pa naman. Hindi pa naman nagsuka. Masama ng pakiramdam. Kasi pag inaatake daw, nagsusuka ng dugo. Ano, Akala ko naman nagsuka na. anong sakit niya? Acid daw po. Acid. Okay lang. Isa sa mga boksingero niyang galing Sorsogon ang nagkasakit. Kahapon pa pala nararamdaman. Sinabi niya na sa akin. Ngayon daw po kasi siya. So, ang plano ko ngayon kasi nandiyan yan, nagkaroon ng sakit. Siguro pauwiin ko na lang po. Kasi mahirap na kasi malaking responsibilidad ko yan. Paano yung pamasahe niya pa uwi? Sa kanya po, Sagutin ko. sagot po nila. Sagot mo yun? Opo. Pati po sa pagkain. Yung pagpunta nila dito, tapos pagpauwi, sagot ni Coach Arnel. Okay lang eh. So, mag-alala. Okay ka lang? Okay lang po. Wala tayong magagawa kasi yan, mas mahirap kasi na may sakit na lumaban. Bawal yun. Nandiyan na yan eh. Basta ka. Kumusta pakiramdam mo? Ha? Ano ka? Nagkasumakit ang tiyan mo? Di nakatulog, damag. Matagal na yan, sakit mong yan. Ako po matagal na kaso, magaling na akong nakaraan, bumalik. Ngayon na bumalik, may ilang buwan na nakalipas. So anong mangyayari ngayon? Uwi ka na muna sa Uwi Sorsogon. muna po ako. Papahinga muna.
Anong dumadaan sa isip mo ngayon? Hinayang sa ng training. Hindi makalaban. Magkasamang nagpunta ng Masbate ang magkaibigang Leo at Nico para mag-train sa ilalim ni Coach Arnel. Sinagot ni Coach ang lahat ng kanilang gastos at pinatira pa sa kanyang bahay. Hindi ba mabigat sa iyo yan? Parang sa akin, parang hindi naman pa ako nag-iisip na ganun, sir, na nabibigatan ako. Parang wala lang sa akin. Kahit mahirap ako, hindi ko iniisip yun. Ang importante sa akin, makatulong talaga. Pag may sipon, wag... Dahil sa sakit ni Leo, sabay na ring uuwi ang dalawa. Agad silang nag-impake para abutan ng ferry. Uwi na kayo? Wala akong problema. Okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Bakit dito kayo sa Masbate pa training imbis na doon na nagsasorsogon? Kasi wala naman po kami training doon na maayos eh. Wala namang nagtuturo. Walang libreng nagtuturo doon sa akin. Kaya dito po kami napunta. Naudlot ang pangarap nila Leo at Nico. Patunay na sa boxing, walang ipinapangako sa loob man o labas ng ring. Sadyang peligrosong sport ang boxing. Pero mas delikado pa ba ang backyard boxing kumpara sa mga profesional na laban? Paliwanag ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP, hindi basta-basta ang pag-oorganisa ng isang boxing match. Well, una, dapat yung mga technical officials mo, trained sila, yung referee judges, meron ding mga medical test yan bago yung competition, may mga weigh-in yan to make sure na hindi mismatch yung mangyayari. May ambulance palagi, ready dun sa venue. Meron kang ringside doctor. So, marami talagang requirements to ensure yung safety ng participants. Yun nga lang, bukod sa mga patakaran laban sa illegal gambling, wala pang batas na hayagang nagbabawal sa mga di-lisensyadong boxing event. Kaya may panawagan ng ABAP sa mga lokal na pamahalaan. Di naman regulatory institution ang ABAP. Kung may makita sila na may mga ganong activities, mga unsanctioned, yung mga street boxing na tinatawag, I think they have to step in. Sa Masbate, may huling sparring session sila Coach Arnel bago nagsasalihang palaro. Handa na kaya sila sa nalalapit na laban? Unang sumalang si Jason. Practice fight lang ito. Pero totoo pa rin ang mga suntok. Hindi laro ang hard sparring. Break. Bayag. Lumpat. Ilumpat mo. Sobrang hirap. Nakakapagod. Kasusuko ka na lang kasi hindi mo naman makakaya. Sige, ilumpat mo. Yan. Ano sinasabi mo sa sarili mo habang... Is lang, madali na lang to. Ilang seconds na lang to. Break. Stop na. Stop. Okay. Sumunod naman ang bunso ng team na si Nilo. Andito rin sa gym ang kanyang ama para manood ng sparring. Nang magsuot siya ng safety equipment, lalong naging kapansin-pansin kung gaanong kaliit ang bata. Pasok! Kaya ba ng kanilang munting katawan ang ganitong pagsubok? Dino! Baba!
Focus, Nilo. Focus. Pasok, Nilo. Pasok. Yan. Oh, baba. Tama na. Tubig. Tama na, 2 rounds lang ang bata. Dako, di mo, gabato ka dito. Tubig pa. Gurang na ito, dako pa. Buga. Sa ganitong klaseng practice, makikita mo na talaga kung ano yung aasahan mo sa laban. Nagbibitaw na sila ng mga malalakas na suntok. Nakakapagod panoorin, actually. At medyo nakakatakot din. Lalo na sa mga bata pag kakatanggap ng malakas na suntok. Medyo naalala ko. Parang natakot yung pag lumalaban siya, parang ako nasasaktan. Talaga? Pero okay lang sa'yo na nagbaboxing siya? Okay lang siya, ginusto naman niya yan. Hilig niya eh, gusto niya bumoksing. Supportahan ko na lang. Sa mga classmates mo ba, alam ba nila na nagbo-boxing ka? Mga kaibigan mo? Talaga? Anong sinasabi nila sa'yo kapag nalalaman nila na nagbo-boxing ka na kahit ganyan ka pa kabata? Wala silang ginagawa. Talaga? Hindi ba sila nabibilib sa'yo? Hindi ko alam kung nagbibilib sila sa akin. Para kay Coach Arnel, sulit ang lahat ng sakripisyo. Alang-alang sa pangarap ng kanyang mga boksingero. Mahirap pa yung pagtuturo ng boxing? Sobrang hirap po talaga. Sobrang po talaga hirap. Bakit? Parang sabi ko, mauubos na ang budget ko dito. Galing po talaga siguro sir sa puso ko talaga. Parang gano'n. Kasi sabi ko nga, bakit hindi ko ito maiwan-iwanan? Ito siguro talaga yung pasyon ko na. Magkaroon talaga ng champion yung Masbate. Boxing ang paraan nila Jason at Nilo para makatulong sa kanilang mga pamilya at tuluyang makaahon sa hirap. Pero ngayon pa lang, ang determinasyon at disiplinang nakukuha sa sports may mabuting epekto na sa kanilang buhay. Kapag ganyan ba, marunong kang mag-boxing? Mas nagiging siga ka ba? Hindi naman po. Ano yung pinakamagandang natutunan mo sa boxing? Hindi makipagsuntukan, wag nang mayabang kasi baka may mangyaring masama. Doon sa salitan ng linisan. Anong napansin mo nagbago sa'yo nung boxing ka? Nagkaano pa ako, nagka-resistance ako. Ano pa? At nagka-muscle. Nagka-muscle? Wow! Saan ka nagka-muscle? Patingin nga ng muscle. Yun! Patingin nga ulit. Flex mo. Yun! Ganon. Eh kung kaliwa. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na palaro nila Coach Arnel. Dumayo sa Masbate ang mga boksingero mula Cebu para sumabak sa kompetisyon. Sila Nilo at Jason nakaharap na rin ng kanilang makakalaban. Pero dahil sa kanilang murang edad, nagpasya ang mga organizer na gawing exhibition match ang laban ng mga bata. Ibig sabihin, walang panalo at wala ring talo.
Kahit exhibition lang ang kanilang sasalihan, hindi ito alintana nila Jason at Nilo. Ibinuhos nila ang kanilang puso sa paghahanda sa laban. Our exhibition bouts from Joel Benting versus Nino Arado of Mugo. Kaya ibibigay nila ang lahat, alang-alang sa karangalan. Number 1 starts now. Nauna ang laban ni Nilo. Buo rin ang loob ng kanyang katunggali. Pero nanaig ang magandang teknik ni Nilo sa pagsuntok at ang kanyang pambihirang resistensya. Next round, now the show again, Wilma versus Jason Williams, break after amateur contenders. Sumunod naman si Jason. Simula pa lang, mas agresibo na siya sa kalaban. Hindi ka magtira, ha? Tira na tira. Ano, tinupin sa hook. Straight, ha? At ilang beses lumanding ang kanyang mga suntok. Walang takot ang bata. And in the last round for Si Coach Arnel, nasiyahan sa kanyang nakita. Sa nakikita ko talagang itong si Nilo, malaki ang potential po. Kasi nakita naman natin kung paano sa makipaglaban, binugbog niya yung kalaban niya. Maganda rin ang pinakita ni Jason, talagang nakaka-proud. Red Corner. Sila Jason at Nilo naman, wala nang hihilingin pa. Sulit daw ang kanilang pagod at sakripisyo. Maganda. Kasi maraming nagnunood. Nagaganahan ka po pag suntok. Open ba lang? Tapos sa taas. Nagpapasalamat ako sa kanya na binigyan niya ako ng maayos na pag-training, sinuportahan niya ako sa mga laban. Manalo o matalo, nakalaro at enjoy. Hindi natin alam kung anong naghihintay kina Nilo at Jason sa masalimuot at mabangis na mundo ng boxing. Pero ngumingiti ang kapalaran sa mga naglalakas loob at lumalaban. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.